mensahe po ng ating Panginoon for tonight is taken from the Old Testament, from the book of 1 Samuel chapter 3, 1 to 10 po. Mahaba lang kasi kung ipinabasa ko lahat kasi babasahin din po ulit natin. So, magsimula po tayo sa verse 1. Ang sinabi dyan, the boy Samuel ministered before the Lord under Eli. In those days, the word of the Lord was rare. There were not many visions. One night, Eli, whose eyes were becoming so weak that he could barely see, was lying down in his usual place. The lamp of God had not yet gone out, and Samuel was lying down in the house of the Lord, where the ark of God was. Then the Lord called Samuel. Samuel answered, "Here I am." And he ran to Eli and said, "Here I am. You called me." But Eli said, "I did not call. Go back and lie down." So he went and lay down. Again the Lord called, "Samuel." Or Samuel. ganun siguro na pag si Lord. Huwag po natin gawing katakutan si Lord. So, Samuel. And Samuel got up and went to Eli and said, "Here I am. You called me." "My son," Eli said, "I did not call. Go back and lie down." Now Samuel did not yet know the Lord. The word of the Lord had not yet been revealed to him. A third time, tatlong beses, the Lord called Samuel. And Samuel got up and went to Eli and said, "Here I am. You called me." Then Eli realized that the Lord was calling the boy. So Eli told Samuel, "Go and lie down. And if he calls you, say, 'Speak, Lord, for your servant is listening.'" So Samuel went and lay down in his place. The Lord came and stood there, calling as at the other times, "Samuel, Samuel." Then Samuel said, "Speak, Lord, for your servant is listening." Let us all pray. Heavenly Father, God, we want you to speak tonight once again. We are ready, we're listening, Lord God, as to what your word is, what your message is. And help us, Lord, to understand you. Help us to recognize your voice, and help us, Lord God, not only to hear you, to listen to you, but to obey what you want to say to us tonight. Lord God, we are ready, we're prepared to receive your word. Come, you are welcome, you're welcome to change our lives. All these we ask in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God! So ang sinabi dito, patungkol po sa buhay yung pagkatawag po ni Samuel. And kung hindi po natin kilala si Samuel po ay isang propeta. So siya po yung propeta na ginamit ng Panginoon para tawagin po ang famous na hari na si King Saul, tapos si King David. So, kung hindi po nangyari itong pagkatawag, wala din po yung mga ibang tinawag. And ganun din po sa atin. When God calls us, lahat po tayo may calling. Wala po ni isa dito na hindi tinawag ng Diyos. Amen. At hindi lang po ang pagkatawag ng Diyos ay maging pastor, o maging propeta, o maging teacher, pero tayo pong lahat ay tinawag ng Diyos. Kung saan po tayo nagtatrabaho ngayon, tinawag po tayo ng Diyos dyan. And kapag tayo po ay nag-respond sa tawag niya, lagi pong magkakaroon ng bunga. And malay po natin, yung pagkatawag sa atin, there is a great calling na ibinigay ng Diyos. I will not be able to tell you, ikaw at ang Diyos lamang po ang nakakaalam dyan. So, kapag tumawag ang Diyos, huwag pong mag-atubili. Ang sabi dyan ni Samuel, "Speak, Lord, for your servant is listening." So, our topic for tonight is, it's time to listen to God's voice. Hindi lamang po listen, pero to listen to God's voice. So kagaya po ng story po natin kanina, in the book of 1 Samuel, wala pa pong mga hari. At that time, ang nagro-rule pa lamang po, ang nagli-lead pa lamang po sa bayan ng Israel ay puro mga judges. So merong mga judge na itinayo ang Panginoon to rule at saka po mag-lead sa kanyang mga tao. God speaks through the judges. And ang propeta po at that time don't hear much
from God. So propeta sila, ang gawa po ng propeta ay makikinig sa Diyos, tapos sasabihin kung ano yung sinabi ng Diyos. But at that time, bihira lamang po na makarinig mula sa Panginoon. And ang rarity, ang pagkabihira po nito ay parang gemstone. Parang yung mga gold natin dyan na medyo mahirap kuhanin. Ganun po ka-rare. Mas rare pa nga po sa gold. Samuel at this time was around 12 years old. And under po siya ng pangangalaga ng priest na si Eli. Kilala po ba natin yung mother ni Samuel? The mother of Samuel was Hannah, ang asawa po ni Elkanah. The mother of Samuel was barren. Ibig sabihin, hindi po siya pwedeng manganak. Pero she kept on praying to the Lord. And ang ganda po ng ating Panginoon, nakikinig po ang ating Diyos. And hindi lamang po nanganak si Hannah, nanganak pa po siya ng propeta. Praise God. Grabe yung Panginoon. Imposibleng manganak, binago ng Panginoon yung sitwasyon. Gawa ng panalangin ni Hannah, matinding panalangin ni Hannah, and she was able to give birth to a prophet. At hindi lamang po yan. After po niyang nanganak kay Samuel, nagkaroon pa po siya ng 5 mga anak. So, imposibleng manganak, nagkaroon ng isa, nagkaroon pa ng 5. Wala pong imposible sa ating Panginoon. Amen? Amen. So, yun lamang po. Introduction lang. The Word of God was very rare at that time that even Eli, yung pare po, hindi niya na-recognize agad yung voice ng Panginoon. Ilang beses, 2 beses na pumunta sa kanya si Samuel. Sabi niya, hindi kita tinawag. Until the 3rd time, na-realize niya, ang Diyos yung tumawag sa batang yun. Kaya sinabihan niya, kapag tumawag sa iyo ulit, eto yung iyong isasagot. So that night, nung last time, pangatlong beses na tumawag ang Diyos, Samuel, Samuel, he went to Eli at sinabi doon, sumagot siya sa Panginoon, "Speak, Lord, for your servant is listening." It is my prayer tonight na sana this would be a transformative night. Meron pong magta-transform sa ating mga buhay, sa ating mga puso. We need the Word of God. Kailangan po natin ang salita ng Diyos. Naniniwala po ba tayo? Amen. That we need the Word of God. Ito po yung sinabi, the Word of the Lord was rare at that time. Bihirang-bihira lang. Now, bakit natin kailangan yung salita ng Diyos? In Amos chapter 8 verses 11 to 12, Amos was one of the prophets sa Old Testament sa bandang dulo. And ito po yung sinabi na propesiya sa mangyayari in the future. The days are coming, declares the sovereign Lord, when I will send a famine through the land. Meron pong tagtuyot, meron pong taggutom. Not a famine of food or thirst for water, but a famine of hearing the words of the Lord. People will stagger from sea to sea and wander from north to east, searching for the word of the Lord, but they will not find it. Magkakaroon daw ng time na meron pong paggutom sa salita ng Diyos, na kahit na anong hanap natin sa kanyang salita, hindi natin makikita. Praise God sa panahon ngayon. Pag open po natin ng cellphones, ng tablets, or kung saan-saan man, nakikita at nababasa po natin agad yung kanyang mga salita. Pero ang sinabi dito, a time will come na magkakaroon ng taggutom sa salita ng Diyos. Kahit anong hanap, kahit na anong effort natin sa paghahanap, we will not be able to find the Word of God. In the Old Testament po, kagaya ng sinabi ko kanina, God used prophets to speak to the people. He will speak only through them. Wala na pong iba. Sa propeta po, hindi po siya nangungusap ng diretsahan. Hindi po kagaya ngayon that God will be able to speak to us personally. But in the Old Testament, kailangan po ng propeta para po lang marinig yung salita ng Diyos. And ang problema, in the book of Malachi, the last chapter po sa Old Testament, after ng book of Malachi, Matthew na po. Amen? Amen. So, Gospel na, New Testament na po. But in between the book of Malachi to Matthew, there are 400 years of silence.
Wala po talagang sinabi, walang paramdam ang Diyos at that time. Nagkaroon po ng silence for 400 years. Walang nangyari, walang sinabi ang Panginoon na bago until dumating si Jesus Christ. There was a 400 years of silence. So sinabi dyan, days are coming that you will not hear Him. Magkakaroon ng araw na hindi na natin siya maririnig. What would you feel if hindi na tayo kakausapin? Example lang ng asawa natin. Pag hindi tayo kinausap ng asawa, o ng kaibigan, ng matalik na kaibigan, o ng parents natin, what if hindi na tayo kausapin? Ano pong mararamdaman natin? Okay lang po ba na hindi tayo kausapin? Parang, ano po yung mararamdaman kung yung pinakamamahal natin, hindi na po tayo biglang kinausap? How much more if si Lord po ang hindi na makikipag-usap sa atin? Okay lang po ba? Imagine, nag-quiet time ka, hindi mo marinig si Lord. Nag-YouTube search ka, kahit na anong video pa yung pinapanood mo, ilang tugtog yung pinanood mo sa YouTube, walang tumatapak sa puso, walang kumikirot. What would you do if these days would come? Ang sinabi dito, there is a famine. And it is happening right now. Meron pong famine. There is a famine of the Word of God. But sinasabi ko po sa inyo, it is not a famine of the Word. Hindi po famine of Word. There is a famine happening, not of God not speaking, but of man not listening. Ang famine po, ang tagutom po ay hindi dahil hindi na nangungusap si Lord. Ang tagutom po ay dahil hindi na po tayo nakikinig sa Kanya. The famine that is happening is not because of the silence of God, but because of the stubbornness of people not listening to God anymore. Hindi na po nakikinig. Ulitin lang po natin. But a famine of hearing the words of God. The Word of God, nandyan yan lagi. Amen. Naririnig po natin, may access po tayo lagi sa salita ng Diyos. But ang famine dito ngayon ay hindi na po nakikinig ang mga tao. Yun po yung malala. Ang taggutom ay hindi dahil hindi na nagpo-provide ang Panginoon, pero hindi na po naghahanap at hindi na po nagsisearch ang mga tao ng salita ng Panginoon. Tayong mga anak ng Diyos even, maraming beses sa ating mga buhay, kung isi-search po natin yung ating mga puso, do we really listen to the Word of God? And kung nakikinig man, 100% po ba tayo nakikinig sa Kanya? And I want you to understand that listening to the Word of God is different from hearing the words of God. Hearing the words of God, maririnig mo lang. Pero listening to the words of God is, you will hear, and then you will act accordingly kung ano yung sinabi ng Amen. Panginoon. Magkaiba po yun. Magkaiba po na naririnig natin at pinapakinggan natin ang kanyang mga salita. So, paano po? Sino po dito yung kapag ka pumunta dito sa, o kahit po sa sariling personal po na worship ninyo, meron ng dryness. Yung parang dry, parang hindi ko makita si Lord. Kapag nagbabasa ng salita ng Diyos, parang hindi ko siya maintindihan. Walang tumatatak sa puso ko. Sino yung nakakaramdam na parang hindi na sumasagot at hindi na nangungusap yung Diyos? Parang napipilitan na lamang sa pagsamba, punta ng Bible study, punta ng prayer meeting. Bakit? Kasi inassign ako or pa-attendance lang para makita ko ni brother or ni sister. There is a famine happening right now, not because of God is not speaking, but because men are not listening. And I would like to remind you, church, tonight, God is not silent. Amen. Hindi po tahimik ang Diyos. Hindi po hindi nagsasalita ang Diyos. Lagi pong nagko-convict ang Panginoon. Lagi po niyang pinapadala ang kanyang banal na spirito para tayo po ay i-guide. Lagi po siyang nangungusap sa atin. Lagi po siyang nag-guide sa atin. Hindi po silent ang ating Diyos. Amen. God is not silent.
always speaking, always reminding, always correcting, always rebuking, always teaching. He is never silent. He's always expressing His love, always expressing His words, at lalong-lalo na po ang problema, men do not listen anymore. Inuulit-ulit ko po to kasi po maraming beses po na nagsasalita ang Diyos. At maraming beses din po na hindi din tayo nakikinig. Siguro, sasabihin mo, hindi, nakikinig ako. Pagdating dito, napaka-press ko pa. Hindi, nakikinig ako sa Lord. Lagi akong nakikinig sa Kanya. Sure po ba tayo na nakikinig po ba talaga tayo? And the second question, si Lord po ba talaga yung pinapakinggan o yung sarili? Madalas kasi, hindi, ito yung sagot ni Lord. Pero yun pala yung plano natin sa buhay. Yun pala yung gusto nating mangyari. Madalas, hindi po, Lord, ano po yung salita mo? Paano po natin susolusyonan itong problema ko? Pero hindi po ganyan lagi. Mas madalas pa nga siguro, Lord, ito yung problema ko and ganito dapat ang solusyon. Ganito dapat yung gawin mo, Lord. And sinasabi ng Diyos sa atin ngayon, that is not listening. Hindi po yan yung pakikinig. We do not dictate to our Lord. Our Lord should dictate unto our lives. Amen. Hindi po natin dapat baliktarin na tayo yung masusunod sa ating mga buhay. Dapat ang Diyos po ang nasusunod sa ating mga buhay. The word Lord means Master. Amen. Siya po yung nasusunod. Hindi lamang po Savior si Lord. Hindi lamang po lover of our soul si Lord na nagmamahal sa atin. But our God is also our Lord, our Master. Siya po yung dapat na nasusunod at hindi po tayo. Hindi po yung sariling will natin, hindi po natin pwedeng ipilit na ganito dapat Lord, yung dapat mong gawin. Hindi po. Siya po yung Lord. Hindi po Amen. tayo. Amen? Many decisions sa ating mga buhay na kailangan po natin i-make. There are big decisions, meron din pong mga small decisions lang. Madalas, we listen to our parents. We listen to our family, our partner, our friends. We listen to our church leaders na dapat lamang po. Minsan naman, yung iba, nagli-listen sa mga vloggers or sa social media influencers ang pinapakinggan. We have heard everyone. Lahat na po, napakinggan na po natin. Everyone except God. Madalas po, naka-full volume pag yung parents. Madalas, naka-full volume pag yung ating partners. Madalas, maximum volume pag ang ating sarili yung dapat pakinggan. Naka-max yung volume. Pero, kapag ang Diyos na yung pakikinggan, minsan na-mute natin yung ating Panginoon. Next verse. Jeremiah 2:13, ang sinabi dyan, my people have committed two sins. May dalawang kasalanan. They have forsaken me, the spring of living water, and have dug their own cisterns, broken cisterns that cannot hold water. Yun yung sinabing dalawang kasalanan. Una, they have forsaken me. Iniwan natin si Lord. Ang gusto ko pong mabasa po natin, hindi po yan mga unbelievers. Ang sinabi dyan, my people. Believers po ang in-address dito. My people have committed two sins. First, we have forsaken the Lord. Iniwan, pinaliwala po natin ang Panginoon. Umalis tayo sa presensya niya. We have forsaken Him. Di na nagka-quiet time. Di na nagbabasa ng Biblia. Dito na lang siguro nakakakinig ng salita ng Diyos. Second, you have dug your own cisterns. Broken cistern. Ang cistern po, makikita po sa mga disyerto, kagaya po dito. Meron po siyang basin na imbakan ng tubig. Kasi po, bihirang-bihira yung ulan dito. So, meron pong imbakan ng tubig. Ididig po yan. That cannot hold water. Bakit? Because it's already broken. Broken po. You left, sinabi dyan, forsaken me, the spring of living water. Umalis po tayo sa source
of the living water. Naghukay, gumawa tayo ng sarili nating lalagayan ng tubig na di naman talaga nakaka-hold ng water. Bakit? Anong kasalanan dito? Anong problema kung gumawa tayo ng cistern natin? Kasi ang sinabi dito, we are living independently from the Word of God, from the presence of God. Minsan sinasabi, okay lang, hindi magsimba. Hindi tayo nababother sa ating mga puso. Kapag hindi nakakapunta dito to be in fellowship with God, walang problema. Wala, of course. Kasi, hindi na po si Lord yung source ng happiness. Hindi na po si Lord yung source ng desire, ng joy. Hindi na po siya. We have left God. We made our own broken cisterns. And to think, ang cistern po, it doesn't have its own source of water. Lalagayan lang po siya. Pero kung hindi po umulan, wala din pong laman. So nag-build po tayo ng ganyan. Magugulat tayo, na-dry na tayo. Syempre, umalis po tayo sa source ng living water. Lumayo tayo sa source ng living water. Ang sinabi po nung message sa atin sa anniversary, we would be able to grow and bear fruit. At magtutulungan tayo na mag-grow and mag-bear ng fruit. But the problem is, we did not listen. Umaalis tayo sa presensya ng Panginoon. At nahahayaan na po natin na yung leaders ng simbahan, sila lang din yung gumagalaw. Sila lang din yung gumagawa. Kasi mas pinapakinggan po natin yung ating mga sarili. Selfishness. Sarili lang po natin na hindi na po natin natutulungan na mag-grow. And mga kapatid, ang ibig po sabihin ng growth ay hindi lamang po isang dahon lang yung tutubo. But tayong lahat ay sabay-sabay dapat na tumutubo. Kahirap lamang po, kahoy na tinawag, pero dahon lang pala, isang pirasong dahon lang yung tumubo. Hindi po pwede ganyan. Hindi po yan kahoy. Tayo pong lahat dapat sabay-sabay na tumutubo. But how? We should all be broken and we should all not be selfish. Tayo pong lahat sabay-sabay dapat nagtutulungan na tumutubo. At paano po? Makikinig sa salita ng Diyos at sumusunod sa salita ng Diyos. Huwag po tayong umalis sa source ng ating living water. Kasi kapag hindi po tayo nadidiligan, hindi po talaga tayo tutubo. Wala pong growth na mangyayari. Yung growth na pinupisiya, ang growth na pinagdasal sa simbahang ito, hindi po mangyayari kung hindi po tayo nagpapadilig ng salita ng Diyos. Amen. Sinabi na po pinupisiya na, pinagdasal na ng mga leaders ng simbahang ito. But the only problem is if hindi po tayo laging lalapit sa source of living water, wala pong mangyayari. Sayang lamang po yung panalangin sa atin. Let us all be united together in growing by going together to the source of the living water, which is God. Ang Diyos lamang po. Huwag po tayong umalis sa presensya ng Panginoon. That's why walang message sa Panginoon, fresh message sa Panginoon. Minsan, reading the Bible seems hard to understand. Lord, hindi ko maintindihan, so skip na lang. Wala na tayong natututunan, walang bagong natututunan, walang excitement sa pag-worship kay God. Na kapag worship kay God, nagugulat tayo, pag iba, hataw ng hataw dito, bakit ako hindi na-feel yan? Tapos isipin pa, yung worship leader yan. Yung tugtugan yan. Pinagbintangan pa natin. Sila nga, feel na feel yung presensya ng Diyos. Tapos ikaw, hindi halos makataas ng kamay. So anong problema doon? Hindi po yung nandito. Posibleng ang problema ay sa sarili po natin. Amen. Let us not think na ang problema natin ay makikita natin sa iba. Always think that the problem is ang sa atin po. Kahit na dry yung nandun sa gilid mo. Pero kapag ikaw ay nakakonekta sa source of the living water, kahit gaano pa yan sila ka-dry, ikaw po tatalon, sisigaw sa presensya ng Lord. Ang sinabi doon, you would be able to affect
those people surrounding you. Yung mga dry, kaya po natin silang atake para po naandun sila sa source of the living water. Ang problema lang, kung dry yung katabi mo, naging dry ka na din. Hindi po pwedeng ganyan. Tayo po dapat yung humatak sa kanila. Hindi po sila yung hahatak sa atin. Amen? Dapat maghatakan po tayo papunta po sa presensya ng ating Panginoon. Kaya, huwag po natin isipin na kaya natin sa sarili natin. Hindi po. Tayo pong lahat, kailangan po natin ang isa't isa. Yes, Lord. Kaya, huwag kayong mag-alala. Alone ako. Huwag kayong mag-isip. Kasi hindi po tayo alone. Tayo pong lahat ay one body sa ating Panginoon. At kung nahihirapan kayo, nandito po ang lahat. Lumingan ka lang left and right. Makikita mo, yung lahat na nakikita mo, willing pong tumulong sa inyo. Tayo pong lahat ay magkakapatid. Huwag niyo pong isipin that we are alone. We are together and going to the presence of God. Next po, bakit kailangan natin yung salita ng Diyos? Ang sinabi dito, I say to the Lord, you are my Lord. Apart from you, I have no good thing. Amen. Kapag wala yung Panginoon, yung tinatamasa po natin mga magagandang bagay ngayon, wala po yan kapag umalis tayo sa presensya ng Panginoon. Our skills, our talents, achievements, yung mga trabaho natin ngayon, yung sinasahod natin ngayon, lahat ng yan, wala po yan kung tayo po ay aalis sa presensya ng ating Panginoon. Understand that God is the source of life. If you feel like dying, it's because you're disconnected from God. Check po natin yung ating mga sarili. Bakit ako nauuhaw sa presensya ng Diyos? Nandiyan naman lagi yung Diyos. Nagsisimba naman ako lagi. Pero ang tanong, are you really connected to God? Are you really connected to the source of the living water? In Matthew 4:4, ang sinabi dyan, alam nating lahat, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes out from the mouth of God. The only problem is, alam lang po natin to. Pero, do we really read the Word of God on a daily basis? Araw-araw po ba? Baka po, instead na daily bread yung salita ng Diyos, araw-araw na tinapay ang salita ng Diyos, baka po naging birthday cake na lang. Na kapag birthday lang o kapag may okasyon lang, saka na lang nagbabasa ng salita ng Diyos. Ang sinabi po, the Word of God is our daily bread. Ibig sabihin, kung araw-araw po siyang dapat kainin, araw-araw dapat po tayong nagbabasa. Kasi kung hindi po tayo nagbabasa, mamamatay po tayo. Hindi po tayo mabubuhay. Yan po yung ibig sabihin ng daily bread. Huwag po natin gawing occasional cake na lang ang salita ng Diyos. Araw-araw po. Kahit kaano kahirap intindihin, araw-araw po natin basahin. Amen. Kasi sinabi dyan, the Lord will give us our daily bread. Ibig sabihin, ang pagpapaintindi ay ibibigay ng Diyos sa atin. Mahirap man minsan, ito po, mahirap po talagang intindihin yung salita ng Diyos. Pero kung nag-i-effort po tayo na magbasa ng salita ng Diyos, i-reveal po ng Diyos kung ano po yung ibig niyang sabihin. I have been confronted by God. Personally po, I have been confronted by God. I have read the Bible from cover to cover many times. Ilang beses ko na po natapos yung Biblia. At ang sinabi ng Diyos, it does not mean na natapos mo yan ng ilang beses, ay titigil ka na sa pakikinig sa salita ng Diyos, sa pagbabasa. Because every time that you open your Bible, there is a new learning, a new revelation, a new teaching every time. Amen. Every day, meron pong bagong sasabihin ang Diyos. Kasi, bakit po? John 6:35, then Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. Amen. Never be thirsty and never be hungry. Hindi na po tayo gugutumin, hindi na po tayo mag-uuhaw, pero ang sinabi dyan, come to me. Go to Jesus. Yun po yung susi. Na kapag hindi natin maintindihan yung mga bagay-bagay,
Go to Jesus. Hindi lamang po, Lord, merong pagsubok po ngayon na malaki. Saka lang tayo pupunta sa Diyos. Ang sinabi dyan, maliit na bagay o malaking desisyon sa buhay, dapat po kumukonsulta tayo sa ating Panginoon. Huwag po nating sabihin, Lord, maliit na bagay lang to, kaya ko na to, diyan ka na lang muna. Hindi po ganyan. Maliit man na bagay o malaki, ikonsulta po natin sa salita ng Diyos. Bakit? Kasi madalas po, kahit maliit na bagay, pumapalya po ang tao. Amen. Kahit maliit na bagay lang, nai-fail pa rin po tayo. Bumabagsak pa rin po tayo. So, maliit na bagay o malaking desisyon sa buhay, go to God. Ang sinabi dyan, come to me and you will never go hungry, never be thirsty. Yan po yung pangako ng Panginoon. Every time that we go to God, ang sinabi dyan, He will satisfy us. Hindi po, konting busog lang, pero ang sinabi dyan, He will satisfy Thank us. you, Lord. Never go hungry, will never be thirsty. But we should go to God. Amen. Analogy na lamang po, isang eagle. Kapag ang eagle po lumilipad, makikita niyo po kakaiba po siya sa ibang ibon kasi konting kumpas-kumpas lamang ng kanyang mga pakpak. Tapos kapag nandun na siya sa height, kapag nandun na siya sa pinakataas, mag-i-steady na lamang po at hindi na po siya gaganong-ganon. Kasi po, nag-effort na po siya doon sa baba. And ganun din po sa ating mga buhay. Na dapat po, pag-effortan natin na makapasok sa presensya ng Diyos, na maintindihan yung salita ng Diyos, and then magugulat ka na lamang, nag-glide ka na lang pala. Nandun ka na, dinuduyan ka na sa presensya ng Panginoon. Put an effort on our quest in knowing God more. Para po mas makilala natin yung ating Panginoon. Even if you don't understand what you are reading, continue reading. Huwag pong mag-stop. Tamad na mag-pray, just pray. Patuloy lang na magdasal. Magugulat ka na lang, nag-soar ka na din pala. Amen. Gugulat ka na lang, ginawa ng Diyos na to, naintindihan ko na siya. Na isang taon ko nang binabasa, hindi ko naintindihan. Pero ngayon, naintindihan ko na. Kasi, nagpatuloy ka. Amen. Hindi ka sumuko. There is a famine happening, hindi dahil hindi nagsasalita ang Diyos, pero dahil hindi na tayo nakikinig. But the real sheep of God, mga anak ng Diyos, kagaya po natin, nakikinig sa ating Diyos. In John 10:27, it says, My sheep listen to my voice. I know them, and they follow me. Amen. Kung totoo pong anak tayo ng Diyos, ang sinabi dyan, we listen to His voice. At kilala tayo ng Diyos, and then we follow Him. Amen. Tayo po yung sumusunod sa ating Diyos. Hindi po, Lord, sundan mo ko, ito yung plano ko. Hindi po ganyan. Tayo po yung sumusunod sa ating Diyos. There are so many voices. Filter them. I-filter po natin yung ating napapakinggan. Listen to the only voice that matters. The voice of truth. The voice of our God. Choose to listen and believe the voice of truth. Kasi if we really are of God, we will hear God. Hindi po mahirap sa atin na marinig ang ating Diyos. Kasi po, sa Diyos po tayo. Amen. Pagmamay-ari po tayo ng ating Diyos. Kung hindi po natin marinig ang ating Diyos sa ating pong pagsisearch sa Kanya, then ang question there, nasa sakto po ba yung ating mga puso? Are we really intent in listening to our God? Minsan po na baka lamang po hindi ko sinasabing ganyan. Baka po feeling natin na malapit tayo sa Diyos. Pero nandito lang pala physically, pero yung puso malayo pala sa Kanya. Kaya po ba natin magdasal ng 15 minutes, kahit 15 minutes lang? Kung tutusin, kapag nanonood tayo ng Reels sa Facebook or YouTube videos, kinakaya 1 oras, 2 oras, walang problema. Pero yung pakikipag-usap sa Diyos, 15 minutes, parang trabaho na, parang nakakapagod na. Kaya nga nating manood ng kahaba-haba ng mga videos. Magbigay po tayo ng oras para sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Our action speak what we value. Do we value God, His presence, His words? I-assess po natin kung saan po mas mahaba yung time natin. The 24 hours every day, saan po mas mahaba
yung ating oras. Because the most important factor of your future today is the ability to hear God. Amen. Kung gusto po natin na bright yung ating mga future, kung gusto po natin na rich yung ating mga future, nakasalalay po yan sa abilidad natin na makinig sa salita ng Diyos ngayon. So ang future mo, nakadepende ngayon kung paano po tayo nakikinig sa Kanya. Hindi po nakasalalay yung future natin sa ating career, sa ating negosyo, sa ating skills, or anything. It's your ability to hear God. Hindi mo malalaman kung anong plano sa iyo ng Diyos. Sinabi ng Diyos sa atin, He would give us hope and a future. Pero hindi po natin malalaman kung anong plano sa atin ng Diyos kung hindi po tayo nakikinig sa Kanya. Hindi natin alam sa mga single kung sino po yung ibinigay ng Diyos sa atin na lifetime partner sa atin, or sa mga naghahanap kung ano talaga yung calling ng Diyos sa akin, anong ministry ang dapat kong salihan. Sa mga naghahanap ng ganyan, hindi po natin malalaman kung hindi po tayo intently na makikinig sa ating Diyos. Kung saan ba talaga tayo gagamitin ng Diyos. Huwag pong makinig sa sarili nating gusto, pero makinig po tayo sa kung saan talaga tayo gagamitin ng Diyos. Amen. Our calling ay nakadepende po sa Diyos. Kaya nga po calling hindi po ikaw yung sumigaw at nagsabi kung dito ka. Calling po yan. Magre-respond na lang po tayo kung saan talaga. Do not dictate yourself na, ito yung calling ko. Hindi. To know your calling, listen to the one who calls. Makinig sa kung sino yung tumatawag. Go to the presence of God. How to go to the presence of God? Paano po pumunta sa presensya ng Panginoon? Simple lang, simulan mo dito. Umattend ka ng simba. Umattend ka lagi ng prayer meeting, ng Bible study. Magbasa, manalangin sa Panginoon, worship God. Ganyan po yung simula. And unti-unti pong magpapakilala ang Diyos sa Amen. atin. Always ask this sa ating mga buhay. What does God say about my life? Anong gustong sabihin ng Diyos sa buhay ko? Tama ba itong negosyo na papasukan ko? Tama ba itong plano na gagawin ko? Tama ba itong step na to na gagawin ko? Tama ba yung decision ko? What does God say about my life? Hindi po, what does my brother say about my life? What does the pastor say about my life? Wala pong kwenta yung komento ng iba. Ang may kwenta po ay kung anong sinasabi ng Diyos sa atin. Amen. Yes, Lord. Do not depend even on ourselves. Kasi po, kapag dumepende tayo sa ating mga sarili, we will surely fail. Tingin po natin, okay pa yung buhay natin sa ngayon. Siguro yung mga plano natin, okay pa, nang hindi kinukonsulta sa Diyos. Pero in the end, meron palang butas doon at mahuhulog ka. What does God say about my life? Question, why can't I hear Him speak? Bakit si brother, bakit si sister, si na pastor, naririnig yung salita ng Diyos, pero ako bakit hindi ko siya naririnig? Friends, hindi po yung marinig, ito yung gawin mo. Hindi po ganyan yung pakikinig sa salita ng Diyos. Hindi po kami ganyan nakikinig sa salita ng Diyos. But we listen by reading His words. Amen. Doon po nangungusap yung Diyos sa atin in our personal prayer. Doon po nangungusap ang Diyos in our worship. Doon po nangungusap ang Diyos. Sa lahat ng mga bagay nangungusap po ang Diyos. It may not be an audible voice, hindi yung naririnig talaga natin, but it could be in our circumstances, sa mga problema, sa ibang mga tao, nangungusap po ang Diyos. Unlimited po, hindi po silent yung ating Diyos. Amen. Ang problema lang, nakikinig po ba talaga tayo? Always be intent in listening to our God. Bakit hindi natin siya marinig? Because we are not tuned in. Hindi po tayo naka-tune in sa ating Diyos. Kagaya po ng kung sino po yung nakaabot pa ng radyo dati, yung FM tsaka AM yata yung isa, na dapat saktong frequency para hindi po hindi ganun-ganun yung ating maririnig. And ganun po dapat, hanapin natin yung saktong frequency para clear po yung voice ng Panginoon. Laging nangungusap ng Diyos. Wala po, unlimited po yung pakikipag-usap sa atin ng Diyos. Pero ang problema lang, hindi tayo
nakatune in sa Kanya. Our hearts are not in the right place. Our minds are very distracted. We are listening to many unnecessary things. I-check po natin. Ngayon, ano po yung nasa playlist po ng ating cellphone? Baka po, sabi natin, ay, hindi ko marinig ang Diyos, pero yung nasa playlist pala ng cellphone, yung mga Metallica, wah, wah, gano'n. Eh, paano mo maririnig yung Diyos? And may sumisigaw dyan sa playlist mo. Paano natin maririnig yung Diyos pag ganun yung ating mga pinapanood at atin pong pinapakinggan? Nagsasabi tayo hindi marinig yung Diyos, pero iba pala yung pinakikinggan po natin. Or, yung iba dyan, ang problema, mas marami pang time dun sa TikTok, tapos sa kung ano pang mga ibang mga bagay. Eh, paano nga natin maririnig yung Diyos? Eh, wala po dun yung Diyos. Nandito sa salita niya, nandito sa presensya niya, yung kanyang pangungusap po. Ano po yung ating binabasa? Ano po yung ating pinakikinggan lagi? Ano po yung ating laging pinapanood? Tapos sasabihin natin, parang si Lord doon lang kay pastor nangungusap, parang si Lord doon lang kay brother, kay sister nangungusap, sa akin hindi. Eh baka hindi naman din po tayo intent na nakikinig sa Kanya. Baka hindi po tayo willing na nakikinig sa ating Diyos. God only speaks to those people na naniniwala sa Kanya. Naniniwala naman po tayong lahat sa Kanya. So nangungusap po lagi sa Kanya. Nangungusap po siya lagi sa atin. The only problem is, God can only be heard by those who are intently listening to Him. Amen. Maririnig lamang po ang Diyos doon sa mga nagde-desire na makinig sa Kanya. Paano po? First, a submissive spirit. Yung spirit po natin dapat may submission na attitude. Submission. Ano po ba yung submission? Ganito po ba? Lord, I will listen to you and then I will decide if I follow you or not. Lord, submissive ako. Lord, makikinig ako sa iyo. Tapos titignan ko kung susundin ko yan o hindi. O ganito ba? Lord, I will listen to you and I will follow you if convenient. If kaya kong gawin yan, kung hindi mahirap sa akin, gagawin ko yan. Pakikinggan kita. Hindi po ganyan yung submission. A submissive spirit is like this. I will listen to you, and whatever it is that you tell me, I will follow. Amen. Ganun po dapat. Whatever it is, no matter how hard, no matter how it hurts, no matter the price, I will listen and I will follow you. Ganun po dapat. Hindi lamang po sa ministry, hindi lamang po sa simbahan, applicable yan. Pero sa lahat ng parte ng ating mga buhay. Be it sa career, be it sa ating mga pamilya, sa ating mga ambisyon, sa ating mga plano, dapat ganun po. Lord, I want you to tell me what you want me to do. Hindi po yung tayo yung nasusunod. Kaya nga po, ang sinabi dyan, ang daming distraction sa mundo. Mas malakas yung boses ng ibang tao. Mas malakas yung boses natin kaysa sa ating Diyos. Can we make a promise to God? Can we give even 1 hour, at least tonight, or tomorrow, kung gusto nyo pag-uwi nyo sa bahay, bawasan natin yung FB natin at yung YouTube natin panonood. And then, set aside a time na iset aside din natin yung ating mga phones and just be with Him. Bigyan po natin ng chance ng ating Diyos na mapakinggan natin siya. Lagi siyang nangungusap. Laging nagsasalita ang Diyos. Ang problema lang, hindi na tayo nakikinig. But let us make a commitment that give time to God. Subukan po natin. And magugulat na lang tayo, ang ganda pala ng sinasabi niya sa atin. Ang ganda pala ng pinaplano niya sa atin. Na-miss lang natin kasi hindi tayo nakikinig. But for now, let us give time to God. Go to the Word of God. At kapag tinawag na tayo ng Diyos, let us all say, Speak, Lord, your servant is listening. Amen. All glory to our God.